Ang bagong bangis ng Philippine Army, Type 10 Hitamaru at Type 16 MCV, papasok na ba sa Pinas? Kumakalat ngayon sa social media, lalo na sa X, ang isang post mula sa kilalang defense enthusiast na si Parabellum. Ayon sa kanyang insider source mula mismo sa Armor Division ng Philippine Army, may mga Japanese military officials na nakatakdang bumisita sa bansa para pag-usapan ang posibleng tank exports. Ang main target, ang high-tech na Type 10 main battle tank at ang mabilis na Type 16 maneuver combat vehicle. Ayon din sa report ng Army Recognition, siniseryoso ng Philippine Army ang pag-evaluate sa Type 10 MBT bilang replacement o alternative sa ating kasalukuyang fleet ng Israeli Sabra tanks. Ito ay bahagi ng mas malawak na modernization program ng ating bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Dahil nakita na natin ang gilas ng mga Japanese equipment sa mga nakaraang balikatan exercises, tila handa na ang Pilipinas na i-diversify ang ating defense suppliers. Pero ang tanong, kaya ba natin ang maintenance nito, at ito na nga ba ang sagot sa ating pangangailangan sa defense? Ang konsepto ng modernong armor sa Pilipinas. Sa loob ng mahabang panahon, ang Philippine Army ay umasa sa mga vintage na M113 armored personnel carriers at mga light tanks gaya ng Scorpion. Noong dumating ang Sabra light tank mula sa Israel, marami ang natuwa dahil sa wakas, may tunay na tank capability na tayo. Pero sa mundo ng geopolitics, hindi pwedeng laging sakto lang. Kailangan natin ng gamit na kayang makipagsabayan sa mga modernong banta. Dito pumapasok ang usapin tungkol sa Japan. Alam naman nating lahat na ang Japan ay napakahigpit pagdating sa pag-export ng military equipment noon dahil sa kanilang pacifist constitution. Pero nagbago na ang ihip ng hangin. Ngayon, mas agresibo na sila sa pakikipag-partner sa mga bansang tulad ng Pilipinas para sa regional security. Sino si Type 10 Hitamaru? Kung pag-uusapan ang crème de la crème ng Japanese engineering, hindi mawawala ang Type 10 main battle tank, o mas kilala sa tawag na Hitamaru. Hindi ito basta-bastang tank na mabigat at mabagal. Dinisenyo ito ng Mitsubishi Heavy Industries para maging mabilis, matalino, at higit sa lahat, compatible sa mga kalsada at tulay na hindi kayang dalhin ang bigat ng isang American M1 Abrams o German Leopard 2. Bakit ito swak sa Pilipinas? Timbang at mobility, ang Type 10 ay tumitimbang lamang ng humigit kumulang 44 hanggang 48 tons. Sa mundo ng tanks, itinuturing itong light para sa isang main battle tank. Napaka-importante nito sa atin dahil ang mga tulay sa probinsya at ang ating terrain ay hindi kakayanin ang 70 ton na tank. Ang Type 10 ay kayang dumaan sa 84% ng mga tulay sa Japan, at malaki ang chance na ganun din ang magiging performance nito sa ating geography. Modular armor, ang baluti nito ay pwedeng baklasin at palitan depende sa misyon. Kung kailangan ng extra protection, pwedeng dagdagan. Kung kailangan ng bilis at gun para sa transportasyon, pwedeng bawasan. Advanced C4I system, ito ang utak ng tank. Ang command, control, communication, computer, and intelligence system nito ay nagbibigay daan para mag-usap ang mga tank sa field. Ibig sabihin, ang nakikita ng isang tank, nakikita rin ng iba. Para silang naglalaro ng real-time strategy game sa totoong buhay. Active hydro-pneumatic suspension, kayang tumingala, yumuko, o tumagilid ng tankeng ito. Napaka-useful nito sa mga bakbakan sa kabundukan o kapag kailangan mong itago ang katawan ng tank habang nakasilip lang ang kanyan. Hindi lang heavy armor ang pinag-uusapan natin dito. Kasama rin sa balita ang Type 16 MCV. Hindi ito deriles o tracked, kundi degulong, 8x8. Sa mga nakaraang balikatan exercises, nakita natin kung gaano kabilis i-deploy ang mga ganitong sasakyan. Ang Type 16 ay parang sniper sa gulong. Mayroon itong 105mm rifled gun na kayang magpabagsak ng mga armored vehicles at bunkers. Dahil degulong ito, kaya nitong tumakbo ng hanggang 100 km/h sa highway. Imagine inyo na lang, kung may banta sa isang coastal area, mas mabilis makakarating ang Type 16 kaysa sa mga track tanks na kailangan pa ng tank transporter. Para sa Philippine Army, ang Type 16 ay mainam para sa Rapid Deployment Forces.
Ito yung mga unit na unang isasabak kapag may emergency. Sa arkipelago natin, ang bilis ng paglipat ng gamit mula sa isang isla patungo sa iba ay ang pinaka-critical na factor. Bakit hindi na lang Sabra? Maaaring itanong ng iba, di ba kakabili lang natin ng Sabra tanks mula sa Elbit Systems? Tama kayo, ang Sabra ay isang mahusay na platform, lalo na't base ito sa ASCOD at Pander 2. Pero may mga limitasyon din ang light tanks. Bagamat ang Sabra ay may 105 mm gun, ang Type 10 ay may 120 mm smoothbore gun na gawa mismo ng Japan. Mas malakas ang punch ng 120 mm pagdating sa anti-tank warfare. Isa pang dahilan ay ang strategy ng strategic diversification. Ayaw ng Pilipinas na umasa lang sa isang supplier. Kung may problema sa Israel o may conflict na makaapekto sa supply chain nila, dehado tayo. Sa pakikipag-partner sa Japan, nagbubukas tayo ng bagong pinto para sa technology transfer at logistics support. Huwag tayong magbulag-bulagan. Ang Japanese tech ay kilalang mahal. Ang isang Type 10 tank ay isa sa pinakamahal na MBT sa mundo. Bukod sa acquisition cost, isipin din natin ang maintenance. Ang mga parts nito ay proprietary ng Japan. Kung bibili tayo nito, kailangang sigurado ang gobyerno na may budget tayo para sa long-term maintenance at training ng ating mga sundalo. Pangalawa ay ang integration. Paano natin pagtatabihin ang Israeli systems, American systems, at Japanese systems sa loob ng ating defense network? Kailangan ng maayos na data link para hindi magkaroon ng friendly fire o miscommunication sa gitna ng labanan. Bakit ngayon lang ang Japan? Noong nakaraang mga dekada, ang Japan ay limitado sa pagbibigay ng non-lethal equipment gaya ng radar systems, na nakuha na rin natin, at patrol vessels para sa Coast Guard. Pero dahil sa lumalalang sitwasyon sa West Philippine Sea at sa kabuuan ng Indo-Pacific, naramdaman ng Japan na kailangan nilang tulungan ang kanilang mga alyansa na palakasin ang kanilang teeth. Ang pagbisita ng mga Japanese military officials mula sa Armor Division ay isang malakas na signal. Hindi lang ito basta bentahan ng bakal, ito ay pagpapakita ng tiwala. Ang Japan ay mapili sa pinagbebentahan ng kanilang top-tier technology. Kung mapatunayan na ang Pilipinas ay kayang humawak ng ganitong gamit, malaking level up ito para sa ating kredibilidad bilang isang regional power. Ano ang epekto nito sa ating defense posture? Kung matutuloy ang acquisition ng Type 10 o Type 16, magbabago ang laro. Ang ating Armor Division ay hindi na lang magiging support unit para sa infantry. Magkakaroon na tayo ng kakayahan para sa combined arms operations, kung saan ang mga tank ay pwedeng manguna sa offensiba o maging matibay na depensa laban sa anumang tangkang invasion. Sa ngayon, ang Philippine Army ay nasa Horizon 3 na ng kanilang modernization. Dito na pumapasok ang mga high-end capabilities. Ang pagkakaroon ng main battle tank ay isang symbol of national pride at isang deterrent. Sinasabi natin sa ating mga kapitbahay na, handa kaming protektahan ang aming lupa. Exciting ang balitang ito mula kay Parabellum at Army Recognition. Bagamat wala pang pirmadong kontrata, ang katotohanang may diskusyong nagaganap sa pagitan ng Japan at Pilipinas para sa Type 10 at Type 16 ay isang malaking hakbang na. Isipin nyo na lang, ang Type 10 na dati ay sa Japan lang natin nakikita sa mga anime o military parades, baka bukas makalawa ay dumadaan na sa kahabaan ng Tarlac o nag-eensayo sa Fort Magsaysay. Pero bilang mga responsableng mamamayan at enthusiasts, kailangan din nating bantayan ang proseso. Siguraduhin nating ang bawat sentimo ng bayan ay mapupunta sa gamit na talagang kailangan natin at kayang alagaan ng ating sandatahang lakas. Hindi sapat na may magandang tank, dapat may magaling na crew at matibay na suporta mula sa gobyerno. Ang modernisasyon ay hindi lang tungkol sa pagbili ng bagong laruan. Ito ay tungkol sa seguridad ng ating kinabukasan. Sa pagpasok ng Japan sa ating defense circle, mas lalong tumitibay ang ating paninindigan para sa isang malaya at ligtas na Pilipinas. Ano sa tingin nyo? Bagay ba ang Type 10 Hitamaru sa Philippine Army, o dapat ba tayong mag-stick na lang muna sa pag-expand ng ating Sabra fleet? Mas praktikal ba ang degulong na Type 16 para sa ating mga kalsada? Napakalaking usapin ito at siguradong haati sa opinyon ng marami. Ano man ang mangyari, ang mahalaga ay patuloy ang pag-unlad ng ating militar.
Mula sa mga lumang gamit noong World War II, ngayon ay tumitingin na tayo sa mga pinaka-advanced na teknolohiya sa Asya. Ito ang bagong mukha ng Philippine Army, mas matapang, mas matalino, at mas handa. Maraming salamat sa pakikinig sa ating narrative content para sa araw na ito. Manatiling mapagmatsyag at laging maging proud sa ating mga sundalo. Hanggang sa susunod na update tungkol sa ating defense forces. Mabuhay ang Pilipinas!